Hello, magandang araw sa inyo lahat, no? Ako si Purple, nagbabalik, no? Gusto ko lang may ikwento sa inyo, no? Medyo medyo true to life talagang story to kasi sa akin mismo nangyari, no? Ang storyang Runaway. Alright. So, bago tayo mag-umpisa, please click subscribe and hit yung bell notification para sa mga ganitong kwentuhan. Alright. Around March, April 2023. Patapos na yung winter nun, no? At meron akong kaibigan na nag-alok ng trabaho sa Greece. So, in short, na-convince yung mga ibang kasama ko. And then, syempre, okay yung lahat smooth lahat, talagang okay lahat siya. Ang sabi kasi sa amin after 2 years, permanent residency na raw agad makukuha namin sa Greece. Tapos ang trabaho nga sa mga hotel. Tapos, ang pinili ko, housekeeping, kasi mayroon naman akong certification dahil sa Pilipinas, nag-training ako ng housekeeping. And then, ayun, yung mga kasama ko, mga kitchen helper, mga gano'n. Tapos, ang offer this daw ay 1,600 euro or 1,400 euro. Ang equivalent kasi ng 1,400 nasa 80,000 pesos. Pag sa, kitchen ka, 1,600, so mga nasa 90,000 pesos. So, to make story short, no? So, okay na lahat. Nag-prepare na kami, nag-usap-usap na kami, tapos gumawa na kami ng mga listahan na gustong sumama. So, medyo marami rin kaming naengganyo dun, no? At ito nangyari kasi. So, ito yung kwento kong runaway. So, kasama ako dun sa grupo na yun na magra-runaway, no? Tapos, siyempre, pinaalam ko na rin sa pamilya ko sa Pilipinas na ganito mangyayari sa akin. Hindi ako mapagbakasyon, maghihintay lang tayo ng 2 taon. So, saan ba namin nakuha yung balitang yun, na mayroong hiring sa Greece? Meron kasing ibang company na ang sabi is hiring nga daw doon. Tapos sinabi lang din sa amin. Ang nangyari, na-verified nila na okay naman legitimate naman daw. So, ito na nga. So, gumawa na kami ng GC. Nagpasa na kami ng mga passport, mga resume, yung mga documents, diba? Tapos mayroong mga listahan doon. Unfortunately, mayroon pala siyang bayad, no? 3,000 euro yata, tama. 3,000 euro. Tapos kakaltasan ka every month ng 500 euro sa sahod mo. Parang yung placement fee mo. Pero sabi namin, 500, hindi matitira na lang ganito, ganyan. So, tinuloy pa rin namin kasi libre naman lahat Seasonal lang daw yun. Seasonal. Kasi nga naman sa Greece, wala namang factory dun Seasonal lang daw siya. Tapos, pag daw natapos na yung kontrata na yung season na yun, yung contract namin, habang winter, pwede kaming mag-apply sa ibang department, ibang hotel, or mag-sideline ba, ganun. Tapos, kapag daw wala naman daw nahanap, babayaran daw kami ng gobyerno ng 500 euro monthly. 500 euro monthly babayaran ka ng gobyerno. Nakatenga ka lang dun. Panggastos mo, buo pa ka. Ito na ang story ako. So, siyempre, hindi ako mapakali. Hinahanda ko rin sarili ko. At na-discover ko, yung kinakausap namin sa WhatsApp is may kasong scam sa Greece. No? Hindi naman siya nang-scam ng mga trabaho. Para siyang networking, no? Mag-i-invest ka sa kanya, tapos palalakihin niya within this month, meron daw siyang formula, gano'n. And then, red flag na sa akin yun, no? Parang naging red flag sa akin yun. Teka, bakit ganito? Yung handler namin sa Greece, ito yung background niya. So, parang na ako, parang, teka, ba't ganun? So, 1. Pangalawa, after 2 years daw, magkakaroon na ng permanent residency, yung PR nga. Chinik ko sa Google, no? How to obtain permanent residency sa Greece, ganun. Ang lumabas, 5 years, hindi 2 years, no? Alright. So, kinonfirm ko yun dun sa isang handler namin. Yung handler na mayroong red flag, mayroong pang boss yun. So, ni-message ko yung boss niya, no? Sabi ko, Madam, totoo ba yung pag natapos namin yung 2 years is
makakakuha na kami ng permanent residency. Ang sabi sa akin, personally niya, sa message. Hindi. Nung pa lang ba yung mga obtain na TRC? So nagulat ako. Kasi ang balita sa amin, kala ko ba after 2 years, ano na kami, permanent residency. Bakit ngayon sinasabi nitong pinaka-boss ng boss lahat is after 2 years, TRC pa lang, yung temporary residence permit pa lang makukuha mo. So, red flag na naman. Pag-isip-isip ko, risky nga yun. And then, napag-isip-isip ko rin talaga na aatras ako. Ito na nga, nangyari. Bago ko malaman lahat yun, nahanda ko na yung gamit ko. Nabenta ko ng mga kawali ko, pinggan, electric fan. Basta mga gamit ko dito sa bahay, binenta ko na sa taga NYD, no? Dati long hair ako eh. Haba dati buhok ko. Nagpagupit na ako para doon. Ito nga yung video eh. Ito na! Pinugupit na! Aray! Wala na! Pwede naman daw yung sabi. Kinupit na! Haba nun! Haba nun! Diba? Yan. Yan yung video. Nagpagupit na ako. Kasi akala ko talaga, dire-diretso na. And then, gumawa na lang ako ng alibay na ganito. Kukunin ako ng ate ko sa Canada kuno. Yung nilalakad na yung Lamiya ko para di ako makasunod. Actually, nakabili na kami ng bus ticket, no? Yung Flixbus. Hungary, pababa papunta ng Greece. May stopover sa Serbia, sasakyan, tapos papuntang Greece. So, yun. Yun nga, hindi ako natuloy mag-run away kasi nga dahil nga dun sa red flag na discover ko. Okay na lang din siguro yun. Okay naman sila doon. May mga kasama ako doon na nandun pa rin. Ayun, sumasahod pa rin naman ako ng maganda. Tapos yung iba, nag-run away uli. Nakakalungkot lang kasi yung kasama ko doon sa Greece, iniwan nila sa Greece. No? Siyempre, hindi naman mabait yung tao na yun, tapos iiwan nyo sa Greece. Ayun lang naano ko rin. Pero siyempre, buhay nila yan. Pinili na yan. So, siyempre magtatanong kayo, bakit hindi mo pinigilan yung iba? Kasi, ayaw naman na nasirain eh. Kasi, ano na lang eh, 2 days before ng alis namin, yung schedule ng bus, doon pa lang ako nagsabi na atras ako. Hindi ko na chinaga or hindi ko na sinubukang pigilan pa yung iba na, pre, wag na tumuloy dyan kasi ito yung mga na-discover ko. Parang sinaloob ko na lang, no? Pero, sinabi ko yun doon sa kasama namin na nagsabi na ito nga ganyan. Tapos, sabi niya sa akin, sige pre, sasabihin ko sa kanila. Pero, parang hindi naman yata sinabi. Kaya, ganun. Ayun, ganun na nangyari sa buhay ko, no? Ganun ang buhay ko itong runaway ko. Muntik na ako matuloy mag-runaway. So, wala ako binanggit na pangalan, no? So, gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari. So, siyempre, napanood niya ito, magre-react yun. Gusto ko lang malaman nyo na wala ako binanggit na pangalan. Kiniwento ko lang yung experience ko papunta sa Greece, no? Ayun, so far, okay naman sila eh. Ang lamang ko lang, pwede ako magbakasyon. Sila, nakapagtrabaho pa rin naman sa Greece. Meron silang trabaho. Tsaka yung mga lumipat ng ibang country. Nanggaling na ng Greece, tapos lumipat pa uli ng country. Parang, nag-runaway na nga sa Greece, nag-runaway paalis ng Greece. Pero, yung pinuntahan nila doon, meron pa rin silang trabaho. No? Hindi sila na zero. Ayun lang ang lamang ko. Meron akong papel, sila wala pa. So, ayun. Ayun ang kwento ng aking kwento tungkol sa runaway. So, ulitin ko, no? Wala akong binanggit na pangalan, hindi ako naninira. Okay? Napanood mo yan, ha? Papanood mo yan, alam ko. Wala akong sinisira sa inyo, no? Pero, gusto ko lang i-share. Siyempre, YouTuber ako. Gusto kong i-share na, ngayon, na pwede naman pala mag-runaway, no? Basta, do your own risk nga lang baga. So, ayun, hanggang doon na lang yung kwento ko, no? So, sa mga susunod na, mayroon pang ganitong kasunod na kwento, no? Tungkol sa experience ko naman dito sa Hungary. Kasi, meron din ako na experience dun sa company namin, sa pinapasukan kong kumpanya ngayon. Meron din ako pangit na ma-experience doon. Ikikwento ko rin sa inyo yun, tungkol sa mga Hungarian. So, ayun, hanggang dito na lang guys. So, kung gusto nyo ng video na to, please click nyo na rin, hit nyo rin like,
bell notification para sa mga ganitong kwentuhan natin. Alright. So, hindi palagi sa LT. God bless. Peace.